natin ng Diyos sa buhay ng lahat. Amen. Sa maganda pong mga sa ating lahat. Sa ating mga Diyos. Daragdagan ko lang yung mga nag-retreat, no? At sabi nga ni Brother Orlando, iba yung naranasan. Yung una nga po parang ayaw pa sumama sa retreat kasi siguro may mga bagay tayo na parang hindi nais iwanan. Pero nag-nais po talaga akong masama sa retreat na yan kasi na-encourage ka po sa punso ko, nag-fasting pa, tinalo pa ako. Sabi ko ako, paspasiting eh, bago sa sabi ko. Tuto talaga, ang pera po talaga namin na sakto po yun. Siyempre walang panggas, di wala may pera. Anak is 1,000. Sabi ko, hindi ko alam kung saan ba nanggaling pera namin yun, kung tinutang ko ba yan o kung saan po nanggaling. Pero gusto ko talagang mag-retreat. Kasi alam niyo po, nakita ko sa sarili ko, sabi ko, ano kaya mga bagay na gagawin ko para makita ko kung ano yung, alam ko naman po sa buhay ko, ano yung mali ko, no? Tapos, nagili ko tayo sa Panginoon. Tapos nakita ko doon yung pag-entry pa lang. Nakita natin doon yung, panonood tayo ng mahal na araw, umpisa doon sa dalawang lalaki sila, nagkaroon siya ng pagkakasala. Dahil nga po yung pagkakasala, inaani po natin kay Eva, kay Adan, no? Ang problema po doon, nakita niya, bawat po yung ginagawa nating masama ay naka-record po. Tapos pinakita parang judge, parang physical, hinahatulan po siya. Tapos tumakbo siya. Nakita niya siya, sabi niya, ikaw, tumakbo siya, lumabas siya. Paglabas niya, nakita niya rin, sabi niya, niya magsisi ka lang. Tapos doon nakita niya, maya, hinarap na doon si Jesus. Nagsimula na doon sa kinuwento, sinaktan siya, bilog po. Nakita ko po yung ano. Tapos, nagmumuni-muni ako, sabi ko, kung titignan natin kung gaano sinakripisyo ng Panginoong Jesus dahil sa pag-ibig sa atin ng ating Ama. Grabe po talaga, talagang kung mababa talaga yung buhay, iiyak ka, tapos paparanasin, makikita mo na pinako sa grabe po, tama, sobra. Kung makita mo yung parang bilog na, parang ano siya, doon siya grabe po, naging dugo, makita mo talaga. Tapos maraming aral kung paano siya pinako doon sa krus, hanggang sa kanya, yung po isang aral po na sa pag-aaral po na kung paano pinako yung paa na double po, dapat po yung ating kasalanan dapat po pinako. Hanggang doon lang po dapat. At tapos doon, makakita po namin na doon sa what purpose, na ba yung purpose sa atin is bakit nilalang ka. Kaya narito ka ba't pinili ka. Yun yung nais sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ba, damang-dama ko yung presensya ng Diyos. Alam niyo po ba, parang pag wala kami pera, alam ko hanggang ngayon parang hindi ko inisip na walang pera. Ito po yun. Sabi ko lang, parang wala akong paramdam ko. At alam ko, Panginoon, hindi ako namang problema. At ang sarap yung ma-realize natin doon sa pagamat hindi natin ma-perfect yung pagsunod sa nais ng Diyos. Pero pag doon lumalakad tayo sa nais ng Diyos, siguro hindi natin perfect kung ano yung nais ng sa atin, pero kailangan dahan-dahan po tayo makakbang. Siguro kapag dahan-dahan tayo makakbang sa plano niya, sa gusto niya, na yung gagawin po natin, magagalak po tayo sa ating Panginoon. Alayan niyo po, nagtaka kay Brother Fredo, talaga alam po namin doon kayo pambala doon sa bundukan na yan. Ang totoo na po niyan ay talagang laban po kayo dyan sa biyaya ng Panginoon. Malakas po kami. Dahil alam niyo po kami, nahulog po ako, malakas po ako. Yun yung mga bagay na makikita natin yung ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran ay buhay po siya. Makapangyarihan siya. Nagbablog na po ako doon, sabi ko nga, nagagalak ako sa Panginoon sapagkat bagamat kami napapagod, nais din gamitin ng Diyos doon sa nasira ni Sister Eden, na kami yung magdaragdag na kaalaman sa kanila para patuloy na tumatag yung pananampalataya nila sa ating Panginoon. At kung paano naman tayo nagpapagamit sa Panginoon, doon tayo dahan-dahan tinuturuan ng Diyos at lalong nakikilala natin ang Diyos sa pag-ahayag ng ating. At handaan po natin, kapag po tayo sumusunod sa Panginoon Diyos, hindi po talaga po tayo makagawa ng isip na makagawa ng kasalanan. Bakit po? Laging nandun po yung salita po ng Diyos na hindi ka makapag-iisip na gumawa ng kasalanan sa ating sister man natin yan, brother naman, kung sino man natin. Ang totoo lang po naman yan, hindi ko po pinagmamalaki, no? Kahit po tayo hindi naman talaga mapera. Mababa po yung puso ko. Kapag meron pong tao nagsalita naman na ngayon, hindi po natin kailangang mangingipas siya. Open yung heart po natin. Siguro hindi nga po tayo yayaman, no? Pero alam niyo po,
Napakabuti na ng Panginoon. Kasi nga, yung anak ko, nagtapos yan eh, grade 10, wala po akong pera, pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Meron na akong kaibigan na si Orly. Ano yun, sinagot niya po yung pagkain ng anak ko. Makikita natin yung biyaya po ng Panginoon. Nakasama si Brother Fredo eh, kasi nga yung anak ko si Leo, hindi pa siya masyado. Pero makikita po natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam niya yung kung wala sa atin, hindi man yung ating kapatiran, hindi man yung doon tayo umaasa, tandaan po natin, meron lang ang yung Diyos yung gagamitin. Amen. At yun nga, sabi ko Lord, sabi ko, ang problema, ang hindi ko po susunod ngayon yung gumawa ng devotion. Ano? Devotion ba yun? Sabi ko, ano? Journal. At ito yun talaga parang hindi ako may, kahit kung saan yung hindi ako mahilig kuma. Pero ang hilig ko lang po talaga, mag-share ng word of God. Hindi po ako natatakot kahit sino po yan. Lumakad po ako sa kanyang kanto. Kung sino po yung aking makausap niya, kung sino man yan, lahat po kumustahin ko siya, hindi po ako nahiya. Naipakilala ko sino yung Diyos ko pinapiling Quran, kung paano niya ako binago, kung paano niya, wala na po talaga ako trabaho eh, pero tandaan niyo po, sa biyaya po ng Panginoon, hindi po siya nakakagulan. Yun lang po, at purihin po ang Diyos na buhay sa mga Diyos. Amen. At ayan, sunod naman po si Sister Rhea din. Kaya palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Ayan. Sa mapagpalang umaga po sa lahat, lalo't higit sa ating Panginoon. Ipinagpapasalamat ko kay Lord yung everyday na pag-iingat at saka yung blessing na natatanggap. At ipinagpapasalamat ko din po yung recognition ng dalawang anak ko, si Lalay at si RJ. Nagkaroon po sila ng award na with honors saka iba pang academic award. Pinagpapasalamat ko po yung pagbibigay, patuloy na pagbibigay ni Lord ng katalinuhan sa mga bata. At saka nung Thursday po, nag-follow-up check-up po yung dalawang bata, si Bebe at si B-Boy. Thank you kay Lord kasi sobrang bilis po ng recovery ng mga buto nila. In-x-ray po siya at maganda po yung yung pagtubo ng buto at sabi ng doktor, si Bebe, hindi na daw po siya ooperahan kasi safe naman daw po yung blade na nilagay. Pwera na lang daw po pagka nagka-problema yung blade na nilagay. Kasi yung pagtubo ng buto niya, medyo delikado yung butong tutubo, kaya kailangan daw po lagi may naka-brace na bakal. Tapos si B-Boy po, alam po namin 6 months, pero ngayon 1 year daw po bago siya operahan. Pinagpapasalamat ko po kay Lord yung patuloy na pag-iingat niya at yung mabilis po talaga, yung best doctor po talaga, si Lord po talaga yung dapat natin laging lapitan. At yung mga blessing po na patuloy na binibigay sa dalawang bata, na-receive na po namin yung 20,000 na binigay ni Mayor last Friday. Kaya sobrang thank you po. At yung kay Cap Glenn po ay naibigay na rin po yung 5K. Kaya sobrang thankful po. At may mga iba pa pong kapitan na magbibigay din po. Kaya talagang hindi po nagkukulang si Lord sa buhay namin kahit sobrang maraming pinagdaanan. Tsaka yung naka-aksidente sa kanila ay hindi na nagpaparamdam. Bagamat nakapag-file na po kami ng reklamo doon sa MTC, pero ipinapatuloy pa rin po namin yung pagdadasal po kay Lord at ipinapaubaya po namin sa Kanya lahat. Yun lamang po at marami pong salamat. Ayan, maraming salamat po sa buhay at sa pamilya ni Sister Rhea na patuloy na iniingatan sila na ating Panginoon. Then po, susunod naman po si Nanay. Papalakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Nanay. Magandang umaga po sa ating lahat. Una sa Panginoon. Pangalawa sa lahat ng mga bagay na nangyayari po sa ating buhay. Alam niyo po, ang buhay ko hindi na ito, kumbaga, hindi ko maintindihan. It is the amazing love of God ang nagpapatuloy kung ba't ako nandito. Amen. Sa edad ko po na ito, nagtataka ako sa Panginoon. Magmula nang marinig ko ang kanyang salita sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, Amen. and the Word was God. Yun na ba yun? Paano yun, Lord? Sabi ko. Ito po ay naranasan ko isang conference ko nang ako'y naandun sa Evangelical Famous Church. Every year,
Sa biyaya ng Diyos, bago po ako nakarating dito, lagi akong kasama sa conference. Doon po nararanasan magmula po noon. Hindi pa ito, sa Bread of Life pa po. Ang mula ng kaugnayan ako ng Diyos sa kanyang salita. Ang salita po ng Diyos ang pinakamahalaga sa puso ko. Amen. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. Amen. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Amen. Nothing in all creation is hidden in God's sight. Everything is uncovered and laid bare to the eyes of Him to whom we must give account. Amen. Napakapalad mo natin na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Yes, amen. Nakakaawa po ang mga taong wala pang nakakilala sa Kanya. Yun po lumulo ang puso ko. Kahit na ganun sila katataray, ang